Okay, so to be continue tayo, bakit ayaw ko umuwi? Or bakit ayaw ko umuwi sa asawa ko ngayon? Or sa mga anak ko, kahit sinasabi ng mga anak ko na, Mommy, please don't leave us. You know what happened when Daddy's still alive? He said na you cannot left me or go for adoption. That's Daddy said. Yun ang sinabi naman ng mga anak ko. And then sabi ko, Baby, oh my God. Sabi ko sa kanya, how can I see what's the really happened to Daddy. Sabi ko sa kanya, sinabi ko sa mga anak ko, Mommy, do something. He's so disgusting on eating like a baby and lagi siya kumakain ng chichirya and the junk food is not allowed to me or Hero or Gabby eating every day the junk food. And also the Coca-Cola, the soft drinks, we're only drinking every weekend. And this man always give soft drinks to Gabby. Kaya nasisira yung ngipin ni Gabby. Sabi ko sa kanya, sabi ko, twin to ng asawa ko. Either doon sa 8th brother na twin ng asawa ko. And then sabi ko, hindi naman makatarungan na sa amin siya titira. Tapos hindi niya, minsan kinakausap ko siya, sabi ko, tinatawag ko siyang baby, ang tawag ko sa asawa ko, sabi ko, B, tumingin ka sa akin, ikaw ba talaga ang asawa ko o ikaw yung kakambal ng asawa ko? And bumubulong siya, sabi niya, hindi raw siya makapagpanggap. So, wag mo akong anuhin talaga. So, ayun. And then, sabi ni Hero, ang panganay ko na anak, si Hero. Kasi si Hero, si Gabby, may third eye sila ganyan. Sabi niya, Mom, do something. He's not the real daddy. He's always drinking cola. And I'm getting fat now. Lagi siya umiinom ng soft drinks and also junk food. And minsan sinasabi niya kay Hero, kay Gabby, what you want? You want fast food? Ganyan. And then sabi ni Hero ni Gabby, my mom will not let us eating fast food every day. Just once a week. Ganyan. And then sabi niya, Mom, I'm getting fat because this man, if I'm not eating his cooking recipe, he's so mad to us and he's a bastard. He's not our daddy. So ayun, sabi ko get out. And ayoko rin siya, sabi ko huwag kang tumabi sa akin. And he's not live with my bed talaga. I'm alone with a big bed, ganyan, in the apartment. And he always said that spoiled brat wife, like that. Parang bumubulong siya ng spoiled brat wife. Hi, stranger! Get out in our apartment, in our house. Go back to your family. You are not my husband. Please. So, ayun, kaya ayoko talaga. Alam mo, napagastos talaga ako na malaki dito. Simula na wala ang asawa ko, napagastos talaga ako. Ang asawa ko pa naman hindi nagagastos ng ganun-ganon. Lahat ng resibo, lahat may details yan. Itong lalaking to sa bahay, hindi siya madasalin. And ang ginawa pa niya, nagdasal kami sa Catholic Church sa may gruto, ganyan-ganyan sa Bulacan. Ang ginawa niya, pinasama niya yung asawa niya na unconscious, na parang hindi maintindihan, hello, ganyan-ganyan, gayan, hello siya na, peace be with you, gumayong-gayon siya na, peace be with you. And then, sinabi ko sa kanya, your mistress, you get your husband bastard and get out on our condo in Tres Terraces Condo, Lagro, Fairview, Manila, Philippines, Quezon City. And this lady is just tumitig lang siya sa akin. And sabi niya sa akin, it's a part of undercover. Oh, you're not part of the undercover. Get out!
Kasi naiinis si Hiro si Gabby. Sabi, ma'am, do something. Get out in the condo now and go to the police and talk to the personnel, to this shit people that he always bring us in the squatter area, and with the EG, with the stinky places sa squatter na, hoy, ito sinasabi ko sa'yo, hoy, yung talaga ng hoy, pinanggigigil mo kami. Ito lang sinasabi ko sa'yo, hindi sanay sa squatter area mga anak ko. And laging sinasabi na nga sa ako, nagtrabaho ako sa inyo. Nagtatrabaho ko para mailipat kayo sa ayos na lugar. And ayoko kayong ibalik sa Caloocan kasi hindi maganda ang bahay doon. And sabi ko naman sa kanya, wala rin kaming bahay sa Cotabato City, Mindanao. Wala akong bahay doon. Simula nagka-martial doon ng Cotabato, lahat ng mayayaman doon natulog sa kalsada. Tapos ang ginagawa nitong mga, kasi na-invade sila nung nagkaroon ng martial law So ngayon, ang nangyari, yung mayayaman sa kalsada sila natutulog, inaantay pa nila kung kailan sila susunduin at dalhin sa ibang bansa, lalo na mga Chinese nung kapanahunan na yan. So kami ng mga kapatid ko, nagtitinginan kami na, oh my God, sa kanila na yung bahay, sa kanila na rin yung kotse, sa kanila na rin yung business. And nakatingin lang ang mga kapatid ko, and kasi nga, siguro yung aming mga magulang ay pinatay, ganyan, anong nangyari sa kanila. So, naiwan kami. Parang nagsisigaw pa sila, ang gaganda ng mga, mga sasakyan, ganyan. So, yung ibang Chinese, pumunta ng Taipei, may pumunta ng Thailand, may pumunta ng Canada, merong pumunta ng South Korea, at walang bumalik na North Korea. Ayaw nila sa North Korea pumunta. If you are antingero, you're not kumbaga, you are not belong to North Korea if you are a warrior, because North Korea is albatross genes, so you cannot go in the albatross genes if you know how to pray for the Latin of Catholic or like that. So hindi ka pwedeng pumunta sa North Korea kung ikaw ay faith healer or ikaw ay maraming alam, ganyan, kasi ayaw nila yun, nababasa nila yun, nakaka-catch up nila yun, nakukuha nila yung mga nasa isip mo, nababasa nila yun. So ayun, yun ang problema, kaya hiniwalay sila. But in South Korea, there are lots of faith healer, there are lots of religious group, ganun ang pagkakaiba. Kaya yun ang problema ngayon. So, pag nakita nyo ang mga Asian that they're not helping each other because they doesn't want any trouble at all into their life. So, ayun, kaya inattack kami ng how many times sa loob mismo ng bahay, sa apartment, and hindi pa rin ako lumalaban. And ang dugyot talaga nitong itong twin brother ng asawa ko. Hindi talaga siya nagpapalit ng damit, hindi siya naliligo, hindi siya nagpapalit ng damit, hindi siya naliligo. Ang baho-baho ng damit niya. Hindi ko alam anong nangyari sa kanya. And I hate him. Do I come back to these people? No, hindi ako babalik sa kanila. And yung mga anak ko na nagsasabi, ma'am, lagi kami dinadala sa mga squatter area, ganyan. So, pagtiyagaan nyo na munang daling kayo sa mga squatter area. Wag na muna mag-complain, wag na muna magsalita, basta mag-aral na muna kayo. And titingnan natin in the future kung ano pang mangyayari. So, ayun lang. Oh my God, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.